Hi guys! Today is April 4th, Thursday. And yeah, kakatapos ko lang maligo. And no Monday, it was holiday because it was April 1 is Easter Monday. So, actually, nanibago nga kami kasi akala namin ang Easter Sunday lang ang may ganon na holiday. And dito pala sa New Zealand may ganon, Easter Monday. So, di ba? Ang galing. So, holiday noon, and then nakapag-mall kami. Nakakain kami sa labas. And si Chami nagpabili siya ng custom-made na stuffed toy. Tapos, pinangalanan niyang Fluffy. Diba? Yun sa previous video ko na pinakita sa inyo. So, Tuesday, pumasok ako sa office. Kasi diba ang pasok ko sa office, Mondays and Fridays is work from home. Tapos Tuesday, Wednesdays and Thursdays, sa office naman ako. In two different offices. Kasi Wednesday, ibang office yon. And then, Tuesday, pumasok ako. By the time na pauwi na, medyo hindi na okay yung pakiramdam ko. Parang, yung parang extreme fatigue. Yung ganon. And then, kinagabihan nung Tuesday, yun, na-feel ko na medyo masakit na yung throat ko. Tapos may mild body pain. And then, Wednesday morning, ayun nga, ramdam ko na talagang masakit yung katawan ko. And I immediately suspected may flu ako. Pero iniisip ko nga lang, saan ko galing, di ba? By the way, guys, ang gamit ko is Cetaphil. So, mahal lang kasi to. So, yun. Nung Wednesday kahapon, sabi ko sa boss ko, work from home na lang ako kung kakayanin ko. Tapos kung hindi naman, ipa-file ko na lang as sick leave. So, sa government kasi, guys, even from your first day pa lang, meron ka ng available na 10 days sick leave na pwede mong i-avail. You don't have to present a medical certificate or anything. Kung masama yung pakiramdam mo, pwede mong gamitin yun agad. Even if kahit first day mo pa ng work. Kung talagang masama yung pakiramdam mo or hindi ka pwede dahil sa health condition or anything, pwede mo i-leave immediately. May 10 days leave allocation kaagad na sick leave. Tapos annual leave, meron kang 1 month. So, ayun nga. I planned to na i-sick leave siya. Kaya lang, ang dami ko kasing meetings. Tapos, yun nga, inisip ko, after nung 2 meetings is pahinga na ako. Yun, sabi nga nung boss ko, nagme-message siya, pahinga ka na, ganyan-ganyan, stop na. Pero yun nga, sunod-sunod pa rin kasi yung emails and tasks yun. Kung nanonood kayo ng vlogs ko, na-mention ko na pag meron akong nakapending na dapat gawin, gusto ko natatapos ko siya same day. Although hindi yun healthy kasi nga, 'di ba? Nakaka-cause siya ng stress. Pero yung magagawa ko, ganun talaga yung nakagawian ko. Kasi ganun sa UAE yung work ethic. Parang everything is urgent, ganun. So, nakapanadol ako. Panadol is paracetamol, guys. So, from morning kahapon, every
6 hours umiinom ako ng gamot until today ganun pa rin. And I planned sana na pumasok na ngayon, kaya lang hindi pa rin kaya ng katawan ko. So, yun. Actually, isa-sick leave ko talaga siya dapat. Kaya lang, yun. May mga meetings na hindi ko pwedeng skip kasi involved ako dun sa mga projects na yun. So, ayun. Pa. So, bukas, work from home pa rin ako kasi. Friday bukas eh. So, yun. Technically, isang araw lang ako pumasok sa office. Face-to-face. Ganun. Okay. So, may mga questions kaming nare-receive about visas and finding a job here in New Zealand. So, okay. About us, sa amin ng family ko, ang pathway namin para makapunta dito was, si husband is on international student visa. And he's on IT field, IT side siya ng kinuha. Ang kinuha niyang course is Masters in Software Engineering. Level 9 yata yung masters na yon. And initially, it was supposed to be 1 year and a half, 1 year, 5 months, parang ganun. Yung length ng studies niya. Pero, accelerated siya into 1 year. So, na-shorten yung studies niya. And then, dumating kami dito, for those who are new to this channel, si husband is on international student visa. Tapos ako naman, as his spouse, like to those na hindi mag-asawa, ang tawag sa kanila is partner. Pero since kami naman is mag-asawa, same pa rin naman ang tawag. Ang tawag is partner visa. Ganun pa rin. Regardless mag-asawa kayo, kasal kayo or hindi. Ganun pa rin ang tawag. Kasi allowed dito na i-file mo na partner ang someone na, kumbaga, for a year, nag-living kayo for a year, ganyan. Considered as mag-asawa kayo. So, 1 year, as long as 1 year yon, so, pwede nyo nang i-file as partner visa. And sa amin ni Butch, kasi nga, 17 years all in all. Bale. So, yun nga, ako is open work visa, and then yung kids namin were on student visa rin. So, as you know, kung nanonood kayo ng previous vlogs ko, free ng education yung mga bata agad-agad pagdating dito. So, yun nga, the question would be, is it like ideal na student visa to be able to enter New Zealand? Sa pagkakaalam ko, maraming ibang pathways na makakapunta ka ng New Zealand. As long as kumbaga yung degree or yung master's course na kukunin mo is on green list category, then it's safe to say na after mong matapos yung education mo, as long as makakuha ka ng 1 year experience, pwede ka nang mag-file ng residency. So, residency visa, you have to stay here or you have to have residency visa within 2 years na nakatira ka dito. And after that, pwede ka nang mag-file ng permanent residency. Tapos after 5 years from the time na naging resident ka, pwede ka nang mag-file ng citizenship. Correct me if I'm wrong dun sa mga mas may nakakaalam kesa dun sa knowledge ko. So, during the time na dumating kami, that was on October last year. So, it's only like
November, December, January, February, March, April. So, it's been 6 months. Okay? Nung dumating kami, guys, actually, hindi kami aware na at that time, start na ng recession dito sa New Zealand. Okay? Pagkakaalam ko, you can consider a country na under recession kapag 2 consecutive quarters na recession ng bansa. Then, officially, yun nga, undergoing recession na yung bansa. So, what do you mean recession? Ibig sabihin, madaming mga kumpanya yung nagko-close, madaming nawawalan ng trabaho. In short, mahirap maghanap ng trabaho. So, at this point in time, nag-increase pa yung challenge na makahanap ng work dito sa New Zealand. Is it safe? Or, is it ideal na magpunta kayo dito sa New Zealand at this point in time? Like, being on a student visa? Well, the answer is yes and no. Yes, as long as you have the savings, the right amount of savings, and if you are willing to wait hanggang magkaroon ng permanent job na dream mo. And yes, kasi there are plenty of opportunities naman. And no, because at this time, nasa recession ang bansa. So, ayun nga, kung gusto nyong mag-risk na magpunta dito at this time, hindi ko pwede kayong i-discourage kasi syempre, dream nyo yan plan nyo yan, pangarap nyo yan. So, even kami, nung nagpunta kami dito, hindi naman kami aware na starting na ng recession nung time na yon. So, ano bang maganda? I think it would be best na antay muna until such time makarecover ang bansa sa recession. Then that's the time na you risk coming here on a student visa. Otherwise, guys, especially for those na nagpupunta dito on visit visa, kasi madami dito actually nagpupunta sila on a visit visa, risking and kumbaga nag-attempt sila na makahanap ng accredited employment dito. Well, meron namang madalang na nakakakuha ng accredited employer, pero that's a big risk, especially kung may trabaho ka sa Pinas or sa pinanggalingan mo na iniwan mo for good. Siguro kung may budget ka, ang gawin mo is try mong mag-visit visa dito while you still have the job dun sa bansa na kung saan ka galing, or 'di ba kung nasan ka nag-work ngayon. Pero yun nga, huwag kang umalis dun sa trabaho mo hanggat hindi ka nakakakuha ng accredited employer dito. And even if makakuha ka kasi ng accredited employer dito, if you are not on a green list category, maximum of 5 years ka lang pwedeng magstay dito sa bansa na to. Hindi ka pwedeng maging resident dito sa New Zealand or permanent resident dito sa New Zealand. So, ayun nga, as much as possible, maghanap kayo ng category kung saan kayo pwedeng mag-fall as green list. Or else, I don't think it is ideal na magpunta ka dito to find a job, leaving everything behind, tapos to start a new life kung wala kang kasiguraduhan na kung saan, kumbaga kung ano yung category na work na pupuntahan mo. If it is on green list category, then it's fine. Pero kung wala siya sa green list, pag-isipang mabuti kasi hanggang 5 years ka lang pwedeng magstay dito sa bansa na to. The only reason why kami nag-risk pa kami despite having the stable career sa UAE, I think na-mention ko na before sa mga previous vlogs ko, UAE is
the best country in terms of like earning kasi walang tax dun eh. So, buo mong makukuha yung sahod mo dun, walang tax. And then, they also give annual bonuses, they give annual tickets. Some of them would be inclusive of your family members and na-encash mo yun. So, malaking bagay yun, diba? And I don't think merong ganon sa ibang bansa. Like, for example, dito sa New Zealand or sa Canada, walang ganon. Bonus, parang meron sa mga private coming from, kumbaga, kung nakapag-work ka dito sa mga private companies na sobrang malalaki, ganon, may mga ganon yung bonuses. Pero not all of them, bibihira lang. So, malaki talaga ang kikitain mo kung nasa Middle East country ka or kung nasa UAE ka. Kasi nga, kumbaga, walang tax doon sa UAE. Pero yun nga, as you age, you will realize na hindi siya panghabang buhay. And I think I mentioned it dun pa lang sa first video ko, dun sa first vlog ko na walang forever sa UAE. So, regardless gaano kalaki ang kinikita mo doon, once that your employer would say na hanggang this month ka na lang, you have to find a job, I think within 3 months, or else kailangan mong umuwi ng Pilipinas. Kasi nakadepend yung stay mo sa UAE sa employer mo. And even if meron ng tinatawag ngayon na, anong tawag dun sa visa na yun? I think it's a maximum of 5 to 10 years. Still, hindi pa rin siya permanent residency or hindi pa rin siya citizenship. So, you don't have the rights na to be a citizen of the country. So, you will keep on finding ways lang to be able to stay there. Reliant pa din dun sa employer mo. So, and then, it made us realize that time is, running nung pandemic. And, doon namin na-realize na, well, kapag nag-college na yung mga bata, pag nag-university na, nag-college na yung mga bata, ang way lang para sa amin na masustain yung cost of living namin is for us na mag-iwahiwalay. Mag-stay sa UAE si husband and then kami ng mga bata. Siyempre para may magbantay sa mga bata. Uuwi kami ng Pilipinas para dun sila mag-college. And we wouldn't want that life as much as possible. Pero nung time na yun kasi, nag-try kami kasi sa Canada. Yung sister ko, citizen sila doon and they really want na makapunta kami doon. Pero ganun talaga pag hindi destined para sa iyo yung isang bagay. Kahit ipilit mo pa ng ipilit, kung hindi para sa iyo, hindi talaga siya mapupunta sa iyo. So, we tried pero walang nangyari sa application namin papuntang Canada. And nung time na nagka-COVID, nakita namin yung pain na dinaanan ng mga parents and ng mga children na in that circumstance na gusto nilang mahawakan, gusto nilang makasama yung mga mahal nila sa buhay. And even if hindi mo anak, like family member mo, nung time na may COVID, diba, none of us knew kung gaano katagal yun or kung habang buhay na ba tayong nakakulong lang sa bahay na hindi tayo pwedeng lumabas kasi baka airborne yun, baka mahawakan mo lang, mahahawa ka na, mamamatay ka na, diba? Especially nung early days ng COVID, nobody knew. And it was very scary that time. And nung napapanood namin yung mga videos, yung mga news about parents being away from their children, it was so painful. And we felt it na, hindi naman namin na-expect na mangyayari in the future yung COVID situation again or pandemic situation. But the mere fact that someday if your children are going to be away from you, hindi mo mahawakan, hindi mo makita, hindi mo sila mayakap on those instances na kailangan ka nila, nagkakasakit sila, malungkot sila, umiiyak sila. I don't think kakayanin ko yun. Like,
it took us a while before we decided to finally have our children kasi we had to have financial freedom before we decided na magkaroon ng mga anak. And which is why hindi kami agad nagkaanak ni Butch kasi talagang plan siya na wag muna. Nung time na wala pa kaming financial freedom, financial stability, mas pinili namin wag munang magkaanak kasi ayaw naming pagdaanan ng mga anak namin yung pinagdaanan namin na mahirap na buhay ng mga bata kami. So, gusto namin as much as possible ma-provide namin yung decent life ba, yung even yung more than, kumbaga yung more than 3 times a day na kumakain, kahit papaano mabilhan mo ng mga bagong damit, sapatos, or kung ano laruan, or kung ano man, 'di ba, yung sa magulang, 'di ba, sa parents, masaya yung feeling mo kapag nabibili mo yung kailangan or necessity ng mga anak mo. And I guess for those of you na parents na hirap sa buhay, yung pain ng hindi mo ma-provide sa mga mahal mo sa buhay yung gusto mo, pero 'di ba, gusto mo pero hindi mo kaya financially. What more kung anak mo, 'di ba? So our initial plan before was that, yun nga, pag nag-college ang mga bata, maghihiwa-hiwalay kami, magstay abroad si Butch, and kami yung uuwi sa Pinas ng mga bata. And then we realized nung COVID na mahirap pala yung ganun, na hiwa-hiwalay kami, and hindi naman pwedeng kami ni Butch yung nasa abroad tapos may iwan sa relatives or sa family members namin yung mga anak namin, because I would prefer, or we would prefer, na at least isa sa amin ang kasama ng mga bata. Kasi iba pa rin talaga pag yung parents ng mga bata ang kasama nila na lumalaki, di ba? And unfair naman kay Butch kung ako lang yung kasama ng mga bata, habang siya naman ng, di ba, ang nasa abroad mag-isa. So, kaya ang laki ng admiration namin sa mga parents na, kumbaga, ang layo nila physically sa mga anak nila para lang ma-provide yung necessities ng mga anak nila. Kasi ako hindi ko yun kaya emotionally na malayo sa mga anak namin. Kumbaga, it's a very admirable decision para sa mga parents na nakukuha nilang magtrabaho sa malayo just to be able to afford a decent life for their children. So, ganon. And back to living a life here in New Zealand. So, yun nga. Kami kasi may time pa to be able to attain permanent residency here or a citizenship. Kasi until 55 years old, pwede ka dito makakuha ng permanent residency. So, mahaba-haba pa naman yung time namin. Diba? So, ayun nga. In terms of yung mga nagbabalak dito na magpunta on a visit visa, make sure very well na madami kayong baon. Kasi at this point in time, sabi ko nga, recession sa New Zealand. And at the same time, during application of your visa, di ba meron na yan proof of funds? Even if sa student visa, meron din yan proof of funds. Yan. So, yung proof of funds ninyo, make sure na hindi lang siya on papers. It has to be your own money. Kasi pagdating dito, kailangan mo talaga ng sarili mong pera kasi lahat ng kilos mo dito kailangan mong gumastos. Not unless siguro, kung darating ka dito, andito yung parents mo or yung
kapatid mo na may susuporta sa'yo financially. Yung libre ka na ng pagkain, libre ka na ng bahay, diba? Pero kung tipong yung kagaya namin na pupunta ka dito for a start, na tipong wala kang pamilya, wala kang maasahan na mga kaibigan na na magsusupport sa'yo financially, you have to be ready kasi mahal ang gastos dito, ang gagastusin mo to be able to start a life. So, dapat yung proof of funds mo, hindi lang siya on papers. Dapat, totoo talagang savings mo siya. So, yun lang ang ma-advise ko if you're planning to come here on a visit visa or even on a student visa. Make sure that you have to have enough savings bago kayo magpunta dito. Most especially now that the country is on recession. So, yun nga. One more question na natanggap ko was, madali po bang makahanap ng work dyan sa New Zealand? Well, 3 things na hinahanap nila dito if maghahanap ka ng work dito sa New Zealand. Number 1, you have to have legal right to work in New Zealand. Any type of visa na may rights ka to work legally here in New Zealand. Ang student visa is allowed lang part-time. Part-time job, which means 20 hours maximum per week lang ang allowed mo magtrabaho kung student visa ka. If you are on a visit visa na pupunta dito, wala kang legal rights to work here. And swertihan na lang kung makahanap ka ng accredited employer mo, which is challenging as of this time kasi nga recession ang mga kumpanya ngayon dito sa New Zealand. So, hindi siya ideal kung visit visa kang pupunta dito at this time. Tapos, yun nga, maghahanap ka ng accredited employer mo. And then, number 2 na hinahanap ng employer is the right work experience and education, syempre. Number 3, you need to have communication skills. Ibig sabihin, marunong kang mag-English, naiintindihan mo yung kausap mo, at marunong ka ring magsalita ng English. So, yun 3 bagay na hinahanap nila pag nag-a-apply ka ng work dito sa New Zealand. Kung isa doon, wala. Hindi ka makakahanap ng trabaho dito. So, kailangan meron kang legal rights to work here. Number 2, you have work experience and education suitable dun sa linya mo. And number 3, you have to have communication skills. So, maski maganda pa yung work experience mo kung wala kang communication skills, hindi ka nila kukunin. Kahit maganda pa yung CV mo, kahit presidente ka pa ng kumpanya na pinanggalingan mo, kung wala kang legal rights to work here, hindi ka nila kukunin. I'll give you one example. Alam niyo yung websites na na-mention ko before sa mga previous vlogs ko, yung Seek.com, Indeed, TradeMe, LinkedIn, yung 4 na yon. Yung mga agencies na yon, kinakausap namin pag meron kaming vacancies. So, once na na-publish na doon yung vacancy, and for example, si Juan de la Cruz, nag-apply siya ng isang position. Let's say, for example, nag-apply siya ng inventory coordinator, for example. So, si Juan de la Cruz, nag-apply siya ng inventory coordinator sa isa dun sa website na yon, like Seek.com or Indeed, TradeMe or LinkedIn, any of those. Pag nag-submit ng CV si Juan de la Cruz dun sa websites na yon, meron kaming portal na ino-open na kung saan automated na yung mga
na nagsesend ng CV, nagsasubmit ng CV dun sa websites na yon, automatically masesend sila dun sa portal namin. So, yung portal na yon, pag inopen namin siya, ang unang-unang finifilter niya, tinatanggal ng hiring manager dun sa portal na yon. Sa mga applications na yon, tatanggalin doon yung walang legal rights to work in New Zealand. So, for example, ang visa mo is visit visa. Out ka na. Hindi na, kumbaga, hindi na sila mag-aaksaya ng panahon na i-open pa yung CV mo or i-open pa yung application mo. Hindi na. Hindi mag-aaksaya ng panahon yung employer na i-scan lahat ng CV just to be able to check kung alin yung pinakamagandang CV. No. Ang unang i-filter na titignan sa mga CVs na yon, kung sino sa mga applicants ang merong legal rights to work in New Zealand. Pero, not because part-time job siya, pwede ka nang mag-apply. Maski sino-sino lang. Kasi syempre, hahanapin pa rin ng employer kung yung qualifications mo is related dun sa ina-applyan mo. For example, wala kang experience sa pag-work sa, mostly kasi ang mga part-time job would be on a blue collar job, like for example yung sa mga hotels, yung sa naglilinis, or ano pa ba, yung sa mga crew, yung mga restaurant crews, like for example yung sa mga McDonald's, yung mga ganyan, fast food chain, yung mga yan, part-time jobs lang ang mga yan. So, kung wala ka namang experience working in those fields, hindi ka naman nila i-entertain. So, kahit na mataas yung pinag-aralan mo or yung qualifications mo or yung experience mo, kung hindi naman aligned dun sa open na position, hindi ka basta-basta makakapag-apply or hindi ka basta-basta ma-shortlist for that position. We are blessed kasi si Butch, ang nakuha niyang part-time job was on his field. Kumbaga sa IT field talaga yung nakuha niyang part-time role. Why? Because he waited kasi nga mas priority namin as much as possible sana na yung makuha niyang part-time role is related sa IT. And then, mahirap nga yung gaya ng nasabi ko, hindi ka makakapag-apply ng basta-basta ng part-time job kung wala ka namang experience doon. Like for example, kung kunyari mag-a-apply siya ng waiter, from day one pa lang ng work experience ni husband, puro IT na siya. Sinong kukuha sa kanya na maging waiter? Wala, kasi wala siyang ganong skills, wala siyang ganong work experience. So, hindi siya i-shortlist maski na meron siyang legal rights to work maski part-time basis lang. So, ganun yun. Kino-consider talaga kung ano yung work experience mo, if it is aligned to the job opening or to the position that is being recruited. So, ayun lang guys, kung may mga questions pa kayo, feel free to comment down below para sa mga next videos ko. Siguro pwede ko silang masagot. So, ayun lang. I hope you enjoy this video and somehow naging informative siya for those are planning na magpunta dito. Take care of yourself, and I hope you like this vlog, and make sure to please like and subscribe and share this video, and hope to see you soon. Bye!